Creators Spotlight. Sa liblib na bayan ng Lubuagan, Kalinga Province, sumibol ang mga pangarap at pagsisikap ni Joan Sagaok. Payak, payapa, at puno ng inspirasyon at pag-asa. Sa lugar na kanyang kinamulatan, maaga ring pinukaw si Joan ng katotohanang para makamit ang kanyang mga pangarap, kailangan niya ng dobleng pagsisikap. Kasi doon po sa amin talaga, isa sa mga remotest village in Kalinga. Kaya nung mga panahon na yon, nung bata pa ako, talagang wala pang communication, wala pang transportation. Kaya mahirap po talaga ang buhay. So, ang school po namin, it's like an hour na lakaran. Every day po yan in all weather conditions. Sinasabi namin na super layo po ng schools ay namulat kami talaga na mahalaga po yung edukasyon. Kaya naman kahit na ganon, kahirap man pinagdadaanan namin. So it teaches us na mangarap din para sa kinabukasan. Yung ganon na hirap yung paglalakad namin, parang inisip nila namin na yun, it is a training para ihanda kami sa future. Sa murang edad, naging pahinga at kaibigan ni Joan ang mga lumang aklat. Actually noon, wala na kami talaga ng books. Yung mga books na binabasa ko po noon, kasi yung mama ko may cousin sa Manila. Yan yung mga cousin ko namin doon sa city, dinibili yung mga books sila. Tapos yung mga pinaglimangan, dinibigay sa amin. So kapag pupunta si mama, dinadala na yung mga pinaglimaan na book, at then yan na rin yung mga binabasa ko. So at an early age, natuto kami magbasa, in which yan din yung nag-mold sa akin para maging mangarap na maging isang writer. Nung bata pa kami, during summer, na wala pong pasok, meron kasi doon kasi sa amin, yung isa yung mga trabaho ng mga bata, binabantayan ng aming patubong sa palayan. So, para makatulong din kami, kami yung nagbabantay. And during those times, kapag ako na yung nagbabantay, nagdadala ako ng mga books, and yun yung binabasa ko, habang binabantayan ko yung and I have that cousin na nasabi sa akin na lagi niya akong nakikita na may dala-dala akong books. Sabi niya, you know what, Jo, you can be a writer or a teacher in the future. And naisip ko na din na I want to be a writer. Gusto ko rin makita yung pangalan ko on the front page of a book. Unti-unti, tinahak ni Joan ang daan patungo sa kanyang mga mithi, kahit pa ang kapalit nito ay ang paglayo sa pamilya at sa Lubuagan. Nakapagtapos si Joan sa kursong Development Communication sa Kalinga State University at kalaunay natanggap sa Philippine Air Force. Sa pagpaimbulog ng karera ni Joan, nanatiling bumubulong sa kanyang puso ang naisang tabing pangarap na maging manunulat. Hanggang sa yung COVID time, parang bumalik ako doon, like naging member na ako ng mga book club, mga reading club, gano'n. And then, I allotted half of my salary in buying book. So, parang naging busy ako. And then, yun din yung isa sa mga driving force ko to write a book. Like, nakarelate ako dun sa mga binabasa ko. They can share the stories. I can also share mine. Pinadpad man sa malayong puok ang karera ni Joan, umuwi ang kanyang puso sa bayang Sinilangan upang isulat ang mga kwento ng kabataan, kultura at tradisyon. And then, the first one was yung memoir. Yun yung una kong mga sinulat. Kasi para nagkwento ako sa isang kaibigan about yung buhay sa village. And sabi ko na book is amazing. Sabi niya gano'n. So parang like, gusto niya ang kwento na yun. So sabi ko, sulat ko nga. For the folk tales, yung kung bakit ko naman sinulat yon, there was one time na yung mga pamangkin ko, mga nagbakasyon sa Anidi Lake, and sabi ko sa kanila, parang one day na boring sila, di nila alam ang gagawin nila. Sabi ko, go to Ifi, the name of our village narrator. Go to him and ask him to tell you stories. Yung mga stories na kinukwento niya sa amin nung bata pa kami. They came back to me and said, hindi daw niya maalala yung mga kwento na yun. So naisip ko na, paano na lang, ano lang mangyayari. So 5 years from now, yung mga kwento na yun ay wala na.
wala nang magkukwento pa sa mga susunod na henerasyon. Cultural responsibility, kung wala mang ibang gagawa, yun yung nag-guide sa akin to write. Kalakip ng bawat tagumpay, ang mga hamon na kinahaharap natin sa araw-araw. Ano-ano nga ba ang mga naging hamon kay Joanne sa kanyang pagsusulat? Ang una-unang challenge doon, iniisip natin, okay, I have a story. May story na ako na naisip. But the next challenge is how to write it. Ang lahat ng pagsisikap ni Joanne ang nagluwal sa kanyang 2 libro. Ang Stories from Kalinga, Memoir of a Village Girl, at Folktales from a Kalinga Village. Ang mga self-published books na ito ni Joanne ay napabilang sa Philippine exhibit sa Frankfurt Book Fair noong 2024 sa Germany. Yung pagkwento ng isang simpleng girl from the village ay nakarating na sa Frankfurt. I'm very honored, including my community, na nakarating sa international audience ang kwento ng Kalinga. And also very thankful for the support na masaya yung natanggap ko na reaction from the people. Gusto pala nila yung kwento na ganito. That is why I also gusto ko pang magsulat more about our culture and traditions in Kalinga. Kasi parang naman the people like it they value the story. Natutuwa sila. So why not write again? Very thankful ako dito sa opportunity na to. Nagpapasalamat din ako sa sarili ko na ginawa ko. I learned a lot and I'm still learning. Sa pamamagitan ng mga akdang likha ni Joanne, buong pagmamalaki niyang ibinabahagi ang kanilang kultura, tradisyon, at buhay sa Kalinga. Higit sa lahat, layon niya ritong mapanatili ang yaman ng kanilang pagkakakilanlan. It is also like preserving the culture and tradition of Kalinga. So why not? Yun naman yung gusto natin Ayaw natin na mabura ito. Because itong mga culture and tradition natin, they are good, no? That hindi naman natin kailangan kalimutan. Biyaya kong ituring ni Joanne ang kaliwat ka ng oportunidad na dumarating sa gaya niyang self-published author. Nitong Marso, naging bahagi si Joanne sa Philippine Book Festival, ang pinakamalaking book festival na nagtatampok sa mga akdang nilikha at inilimbag ng mga Pilipino. It was like a fairy tale na napasama tayo doon. I was not even dreaming to be in a fair, no? Actually, the PBF that I attended last March, that was my first book fair. Yung PDF nung pumunta ko, I read your book and your stories, and we are very grateful na may mga tao katulad mo na sinusulat ang mga ganito. So yun yung mga naririnig natin na nakakataba talaga ng puso na talagang nag-encourage pa sa atin to write more. Napili rin ang Folktales from a Kalinga Village sa honor list ng The Severino Reyes Medal for Best Young Adult Book. Una-una, salamat muna ako for this award. It's an honor, and this is for my community and for my people. I did not expect this award that a book written by a villager, a village girl from the remote Kalinga ay mare-recognize in the national stage. Ngayong taon, nakatakda na ring maipublish ang pinakaunang children's book ni Joanne. Ito ang Ai Swan. This is actually a very happy story. A story of a boy, who always makes mistakes, but at the end of the day, he learned, The moral story of this is lahat po sa atin ay nakakagawa po ng mistakes sa buhay, but we all learn at our own pace, And that is okay, Okay lang magkamali. Inaano naman natin yan, Kino-correct naman natin, and we learn from our mistakes. So, yan po ang kwento ni Swan. This is also illustrated according to interpretation of Kalinga culture and traditions. So, sana ay supportahan niyo po ito. It is a very good reading materials para po sa ating mga kabataan. Sa mga tagumpay at pakikibaka ni Joanne sa buhay, karera, at larangan ng pagsusulat, ano-ano nga ba ang kanyang mga natutuhan? Para sa akin is, hindi ko mga naranasan ko from my experience is follow your heart, kahit madaming obstacles, never give up, always opening doors, even if you say na
walang nagtitiwala sa atin, keep on opening doors, and never give up. Walang mawawala sa atin, kahit ano man yung nangyari, at least na-try mo. Just need that confidence para gawin yung mga bagay-bagay. Know your truth. Yun yung aking isa sa mga philosophy in life. And then, if you have the chance to offer hospitality, gawin mo sa lahat ng tao. And also, always have coffee in the house. Part of hospitality, and that we should always have coffee available sa inyong bahay para sa lahat ng tao na papasok. At kung may mahalagang aral man siyang nais ibahagi sa iba, ito ay ang pagbibigay halaga sa ating pinagmulan at pagkakakilanlan. Yung lesson na gusto kong ma-impart sa mga kabataan ngayon and to the young generation, especially din sa aking community, that itong mga these stories is parang nagbibigay sa akin ng happiness and pride. Kaya kung ganito man yung feeling ko, I know na ganun din sa kanila. We can all do this, kaya natin itong isulat, and we have stories to tell, and those stories are valuable, and the world that we can read that story. So, inaanyayahan ko din sila na magsulat, and let's share all these values sa ating mga kapwa-kabataan and sa mga bata, and preserve it like, tanungin mo sa sarili mo, like, ano ba yung share ko naman, to preserve this culture? Ano ang cultural responsibility ko? Milya na ang narating ng mga payak na pangarap ni Joanne. Mula Lubuagan, inilipad si Joanne ng kanyang mga aklat sa iba't ibang library, bookstores, at book fairs, maging sa pinakamalaking book fair sa buong mundo, sa Frankfurt, Germany. Siguro, ang masasabi ko sa aking younger self is appreciate the view. Don't just worry about the landslides. Life is beautiful if you look at the beauty. When I was walking, going to school, like appreciate also the views. That I shouldn't worry. Hindi lang din sa landslide, kasi ang worrying ako, baka may nangyayaring landslide na gano'n, magtatabuhin ka ng gano'n, kaya super bilis yung aming paglakad. Palagi ko din sinasabi, like yung mga nagtatanong kasi, how did I start, and ano yung masasabi ko sa kanila is, there's the right time to write, any time is the right time. Like, if you have time now, do it, kasi bukas pa kung hindi mo na magawa. Magpapatuloy pa si Joanne sa pagsusulat at pagkukwento. Magpapatuloy din ang kanyang hangaring makatulong pa sa kanyang pamayanan sa iba pang paraan. I am planning to, siguro hindi naman siguro sa imposible gawin, yung put up ay siguro a small library, a book nook, para may venue yung ating mga kabataan na magbasa. And I want them to learn as much as possible from the elders, Huwag natin step aside yung ating mga elders, kasi marami silang alam na hindi natin alam, na kailangan nilang sabihin sa atin. May bibit-bit sa mga kaalaman na yun, pag wala na sila. Magbasa sila. Gusto ko na ituloy nila yung kanilang pagbabasa. Mahirap talaga silang i-influence ngayon siguro dahil sa technology. Pero gawin natin yung isang proyekto, kung paano natin maibalik ang isang community ng mga kabataan na nagbabasa sa panahon ngayon. It's a challenge, pero let's try to do that. Ang katuparan ng mga pangarap ni Joanne na nagsimula sa Lubuagan, bumabalik at umuuwi sa kanyang tunay na tahanan. Dahil ang mga naisulat na kwento ng kanilang kultura at pamayanan ay magpapatuloy at yayabong hanggang sa mga susunod pang henerasyon. So, hello mga ka-Read Pinoy, I'm Joanna Sagaok.
iniimbitahan ko po kayo na suportahan po ang aking kwento, Stories from Kalinga, at sana po ay suportahan niyo ito at basahin. Mag-enjoy po kayo at makaka-relate sa mga stories po natin from Kalinga. Para sa Read Pinoy, ako si Bianca Villa.